Hello mga bibi, good morning sa inyo. Medyo natagalan pala ako sa pag-edit nitong mga videos na dapat i-upload ko pa nung nakaraang linggo. Masyado kasi akong busy sa trabaho ngayon at hindi ko talaga siya naaasikaso. So ngayon, halika samahan niyo muna ako mag-withdraw. May natira kasi akong onting allowance, nahihiramin muna ng amo ko kasi wala silang hawak na cash ngayong umaga. So i-withdraw ko muna siya at babayaran na lang ng amo ko mamayang gabi pagdating nila galing sa trabaho. After nga pala dito ay dumiretso na ako dito sa supermarket. Meron lang akong ilang rekadong bibilin para sa lulutuin ko mamaya para sa mga amo ko. Ay, pagod si Yaya. Bali, magi-start na pala ako mag-prepare ng magiging dinner ng mga amo ko mamaya. Dahil nga, kada tanghali ay lagi kaming merong activity sa labas ng alaga ko na inaabot kami minsan ng 1 hanggang 3 oras. Kaya bago pa ako umalis ay nagbabasta na ako ng lulutuin para iinitin ko na lang mamaya pagbalik ko galing sa activity ng aking alaga. Ito nga pala ang normal kong routine sa araw-araw bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Ang isa pala sa mga iluluto ko ngayong araw na to ay yung nire-request ng alaga ko na butter chicken. Matagal-tagal na palang nire-request sa akin ng alaga ko na mag-prepare ako ng butter chicken para sa kanya. Pero dahil nga hindi ko siya alam talaga iluto, nanood muna ako sa YouTube, tinandaan ko lahat ng mga kailangan ko at saka kung paano ko siya lulutuin. At saka ko siya naisipan na i-prepare ngayon para sa kanila mamayang hapunan. Gumawa nga pala ako ng pang-coating dito sa manok mamaya kapag ipiprito natin siya. So, ang ginamit ko lang ay cornstarch, salt, pepper, at saka 2 itlog. Bali, kailangan pala siya ng may all-purpose flour. Pero dahil wala nga kami dito sa bahay, ang ginamit kong proxy niya ay yung cornstarch na lang. So, sineparate ko lang muna siya, sinet aside ko pansamantala. And then, kapag natapos ko ng hiwain itong manok, isasama ko na siya hanggang sa mababad muna siya ng mga 5 to 10 minutes. Pero itong manok, pagkatapos ko siyang mahiwa, ang ginagawa ko talaga, kahit anong luto, minamarinate ko muna siya sa salt and pepper para antimano may lasa na yung manok. Etong mga oras na to ay kakaba-kaba na ang dibdib ko dahil nga sa first time ko siyang gagawin, nag-aalala ako sa kung anong magiging result niya mamaya pagkatapos ko siyang lutuin. Bali dahil nga sa pagod yung mga amo ko galing sa trabaho, lagi ko talaga iniisip na sana makapag-prepare ako ng masarap na pagkain sa kanila. Ise-set aside ko po muna ito ng 10 minutes and then while nag-iantay po ako ay ipe-prepare ko naman itong isda na ipiprito ko mamaya na merong bitter melon para din sa magiging hapunan ng mga amo ko. Bali, ito palang fish, kailangan ko siyang i-marinate sa pepper at saka sa salt. Then, i-coat ko din siya sa cornstarch bago siya iprito. So, after ko palang ma-marinate yung isda, hihiwain ko naman itong ampalaya na gagamitin ko at isasama ko mamaya para dun sa isda na meron din siyang black beans, chili at saka onting oyster sauce and soy sauce. Bali, ganun lang yung ginagawa ko.
Pagkatapos ko nga palang ihanda lahat ng lulutuin ko para mamaya ay sinet aside ko muna. Ngayon ay dumiretso ako para kunin naman itong spare ribs. Bali ito yung unang-una kong lulutuin kasi medyo matagal ko siyang pakukuluan. Ito nga pala yung stir fry spare ribs na mayroong pineapple at saka bell pepper. Ang dapat ko palang iluluto dito sa spare ribs ay yung Chinese adobo. Pero dahil may bell pepper nga kami sa rib, kailangan ko na siyang maubos para hindi masira. So naisipan ko na lang dagdagan yung putahe ko. Bumili ako ng pineapple chunk at saka ko ngayon isasama yung bell pepper mamaya kapag ka naluto na yung pork. Lagyan ko nga pala ito ng rock sugar, soy sauce, at saka oyster. Haluin lang po natin ng onti at saka po lagyan na natin ng pangsabaw. Ngayon, isi-set aside ko po ito at pababayaan ko munang kumulo hanggang sa lumambot po yung karne. Ito naman pong susunod ay ipiprito ko na po yung butter chicken. Uunahin ko po munang i-fry yung chicken. Pero ang technique daw po, sabi sa YouTube, kailangan 2 beses natin siyang i-deep fry. Bali dito naman sa susunod ay i-deep fry uli natin siya uli sa pangalawang pagkakataon. Pero ito po naman mas malakas yung apoy. Tapos dapat saglit lang po. Tapos ko pong i-deep fry yung manok. Isinunod ko naman po agad yung isda kasi ganun din naman po yung gagawin ko para hindi na ako magdalawang hugas nung pan na ginagamit ko at saka para hindi ko na itapon yung mantika. Natapos ko pong i-fry itong isda, ise-set aside ko po muna siya tapos itutuloy ko na po yung pagluluto ng butter chicken. Igigisa ko po muna ito ng mabilisan, yung minced garlic po na hiniwa ko kanina para po sa butter chicken natin. Halu-haluin lang po natin para po pantay yung pagkakaluto ng garlic. Katapos ko po itong maigisa ng mabilisan, ilalagay ko na po ngayon yung butter. Hinaan nyo lang po yung apoy para po hindi po mait yung garlic. So magsisimula na rin po tayo ngayon na gawin po yung magiging sauce na ng butter chicken natin. Ang ginawa ko po dito sa umpisa po ay onting butter lang po ang inilagay ko para lang po matunaw kasama na nung garlic. Then dadagdagan ko po siya ulit ng medyo marami at saka ko na po ngayon ilalagay yung honey, sugar, onting soy sauce po at saka pepper.
Sinarado ko na po pala yung apoy nito and then maghihiwalay po ako ng onting garlic lang para po mamaya pagbalik namin. Kasi isasama ko na po ngayon yung manok dito para po mamaya kapag iinit ko, meron po uli akong extra sauce. Ganito lang naman po siya ka-easy. Medyo matagal lang po talaga sa preparation. Bali, after nyo pong patayin yung apoy, i-mix nyo na po yung manok dun sa ginawa nyong butter na sauce. Then, kapag nabalot na po ng husto yung manok ng butter, ilalagay nyo na po ngayon yung dry sesame seed. Sprinkle nyo lang po siya sa kabuuan ng manok, then halu-haluin para po kumapit. Ito na po yung kinalabasan niya. Mamayang po pag uwi namin, iinitin ko na lang uli siya. Ipa-fry ko siya ng mahina sa apoy. Yun naman po ay ipa-fry ko na yung garlic at saka onion. Then isusunod ko po yung isda. Pagkalagay ko po ng isda, ilalagay ko po ngayon yung black beans, chili, at saka yung ampalaya. Lalagyan ko po siya ng onting tubig at saka ko po ngayon siya sasamahan ng onting soy sauce at saka oyster at onting asukal. Pagka medyo malambot na po yung ampalaya, nilalagyan ko po siya ng onting black pepper at saka po cornstarch na may tubig para lang po pampalapot dun sa naging sabaw niya. Thank you po!